So yung mga tol, magandang tanghali ulit sa inyo lahat. At nandito na naman po muli tayo sa Rusi Motorcycle Dealer. Siyempre dito lang po yan located sa Purok 19 National Highway, Lagao, General Santos City. So ito mga tol, nasa aking likuran ang ating i-feature sa video na to. Walang iba kundi ang Rusi Flash 150i. So tara, samahan niyo ako at bigyan natin ng magandang review ang motor na to. Let's go! Kaya mga tol, simulan natin sa kanyang makina. Siyempre, ito ay merong 149.2 cubic centimeters at meron siyang 4-stroke, single cylinder at single overhead cam. At siyempre, yung kanyang cooling system, naka-air-cooled po yan. So, yung punta naman natin ang kanyang compression ratio. Siyempre, ito ay merong 9.3 to 1. At sa kanyang bore and stroke naman, meron siyang 57.3 by 57.8 mm. Puntahan naman natin dito sa kanyang harapan. At ito yung kanyang headlight, nandito po sa kanyang manibela. At ito yung kanyang cowling. So napakaganda ng kanyang color combination dito. Meron siyang royal blue, and then meron siyang konting decals dito na may color na white, silver, and then gray. At dito naman para po siyang carbon finish, no? So napakaganda. At dito sa kanyang headlight, syempre ito ay gumagamit ng fully LED. So napakalakas niyan, napakatipid din sa baterya. Sa kanyang harapan, dito po naka-install yung kanyang signal light. So yan, dito separated po siya sa kanyang headlight at nandito po siya sa kanyang gitna, no? Gitnang harapan netong ating motor. At kung mapapansin nyo, dito sa harapan at sa kanyang gilid, so meron po siyang kamuka sa other bands na motorcycle. Dalawang motor po yun, yung Sniper 150 and then yung Honda Supra GTR. So yan po mga tol. At syempre sa kanyang signal light din, gumagamit din siya ng fully LED. So yan, napakaganda rin, no? At meron siyang daytime running light dito, diba? Kompleto. May signal light na, may daytime running light pa, at syempre may headlight pa na fully LED. So talagang napakatipid sa baterya na itong motor na to. Punta naman natin ang kanyang front fender. Siyempre, ito ay naka-Dolphin na front fender. At yung quality niya mga tol, napakakapal. And then, medyo flexible siya. At meron siyang kulay na glossy blue. At dito naman sa kanyang likod, meron siyang matte black. Sa kanyang suspension naman dito sa harapan, siyempre, ito ay gumagamit ng traditional telescopic fork. At yung kanyang wheels naman, siyempre, ito ay naka-mag wheels. At kung mapapansin nyo mga tol, napakakapal ng kanyang mags, no? Napaka-solid at napakaganda rin ng kanyang color combination dito. Meron siyang black and then wala siyang pintura dito. So para siyang silver ang datingan. So yun, sa kanyang braking system naman, ito ay merong dual piston caliper na may napakalaking hydraulic disc. Ito mga tol, wala po siyang function, no? So akalain nyo, kung akalain nyo lang, para po siyang ABS, pero wala po siyang function. So yan po ang kanyang braking system. Punta naman natin ang kanyang gulong. Merong sukat na 90 by 80 by 17 inch. Ito po ay naka-tubeless. At ang kanyang brand ng kanyang gulong, ito ay merong Yuanqing. So yan po ang kanyang brand. Punta naman natin ang lakas netong motor na to at yung kaya niyang isipa. So ito mga tol ay merong lakas na 7.8 kilowatts at 7,000 RPM at kayang sumipa ng 11.5 Newton meters of torque at 5,500 RPM. Sa kanyang transmission naman, syempre meron siyang 5-speed manual transmission. At punta naman natin ang kanyang top speed. Syempre ang kiniklaim ng Rusi para dito sa ating Rusi Flash 150 na kanyang maximum speed or top speed. So meron po siyang 105 kilometers per hour. So yun, dito naman tayo sa kanyang instrument panel. At eto mga tol ay merong combination ng digital at analog
na instrument panel, no? At dito sa itaas, makikita nyo yung kanya mga indicators. Yung kanyang turning signal indicator nandito sa dalawang gilid, at yung kanyang neutral indicator nandito rin, at syempre yung kanyang high beam indicator. So dito naman yung ating fuel gauge na digital ang kanyang system, no? At dito yung analog, yung ating odometer, at siguro andito rin yung kanyang speedometer. So hindi lang natin mabuksan dahil hindi pa siya activated. At dito naman tayo sa kanyang switches sa kaliwa. Meron siyang high beam and low beam, at yung kanyang busina, napakaganda rin ng kanyang materials dito sa kanyang mga switches, no? At dito yung kanyang left and right turn na switches, at syempre meron siyang hazard. So yan po, napakaganda ng features nito. At dito naman sa kabila, yung kanyang switch kung gusto nating i-off yung ating headlight at naka-hop, and then ito ating full na function ng ating headlight. At dito naman meron siyang ignition starter, at ang kagandahan lang dito kapag nalobat ang ating battery or nasira ang ating ignition starter, so mapapaandar mo pa rin ito gamit ang kanyang kick starter. So ayos na ayos po yan. Ngayon punta naman natin ang kanyang key system, traditional na disusi, at wala po siyang shutter lock mga tol, no? Pero ayos na ayos pa rin yan. At dito naman meron siyang pocket dito sa kanyang right side pocket, at dito sa kanyang left side. So pwede kang maglagay ng mga barya dito. Ang kagandahan din dito kapag kayo ay naglo-long rides, so meron po siyang USB ready na charging port. So ayos na ayos to. At kapag tayo ay maglo-long rides, so hindi tayo malolobat sa gitna ng ating dinadaanan, no? So yung mga tol, dito naman tayo sa kanyang upuan, at kung mapapansin nyo, meron siyang dalawang tone dito o dalawang texture. So dito sa ating rider seat, meron siyang wrap na texture, at dito naman sa ating OBR, meron siyang plain na texture, at meron siyang naka-engrave na logo dito ng Rusi, no? Sa kanyang stitches naman, napakaganda rin. And yung ating cushion, napakapal din, so hindi mananakit ang puwet ng ating rider dito, at maging sa ating OBR. Hindi mawawala itong ating grab bar para sa ating OBR. So yung mga tol, dito naman tayo sa kanyang side fairings. Ito ay merong color white na napakalaki, at meron siyang decals dito. So meron siyang FI Euro 4. At ito may konting decals din na napakalaki. At meron siyang combination ng blue, silver, and then gray. At dito meron ding GT 150 na decals, at may letter R dito sa ibaba. At yun lang naman. At dito naman sa kanyang side fairing sa likod, meron siyang flash 150i na decals, no? At merong white, gray, white, and black. So dito naman sa kanyang taillight na napakaliit, napakaganda ng kanyang taillight. Kahit maliit siya mga tol, napakalakas pa rin yan, lalong lalo na sa gabi, dahil ito ay gumagamit ng fully LED. At parang meron siyang ano dito, running light. So yan, hindi ko lang alam, hindi kasi natin mabuksan dahil hindi pa po siya activated. At kung gusto niyo na mabuksan itong ating upuan para kung kayo ay magpapagasolina, andito lang po ang kanyang susian, no, para mabuksan ang ating upuan. At sa kanyang signal light naman, syempre ito ay merong fully LED na dito naka-install sa kanyang puwitan. So ang kagandahan lang dito, medyo tago ang ating signal light. So iwas sagi, iwas bale, at iwas gastos para dito sa ating signal light dito sa ating likuran. At syempre yung ating rear fender na napakaganda rin ng design. At ito yung ating lagay ng plate number, at syempre hindi mawawala yung ating plate light para mas visible siya, lalong lalo na sa gabi. And then samahan mo pa na itong ating reflector for added visibility. Sa kanyang suspension naman mga tol, syempre ito ay merong monoshock. At sa kanyang braking system, ito ay merong napakalaking single piston caliper na may wavy disc. So yan, naka disc brake po siya. At ito mga tol, napakaganda ng braking system nito. At sa kanyang wheels naman, syempre ito ay naka mag wheels. Yung kanyang brand, syempre Yuanqing. And yung kanyang sukat naman, puntahan naman natin kung gaano kalaki. Meron siyang sukat na 120 by 70 by 17 inch.
tubeless. So napakaganda at ayos na ayos. So yun, punta naman natin ang kanyang overall dimension. Unahin natin sa kanyang kabuang haba. Meron siyang sukat na 1,995 mm. At sa kanyang lapad naman, meron siyang 690 mm. At sa kanyang height, pagitan po yun ng gulong sa harapan papunta sa kanyang side mirror, meron siyang 770 mm. So punta naman natin ang kanyang seat height. Ang taas na itong motor na to. Sa kanyang upuan mga tol, meron siyang taas na 770 mm. So yan ang height preference ko para dito sa ating Rusi Flash 150. Nasa 5'3", 4 pataas. Kayang-kaya itong motor na to. At syempre ito ay meron lang namang bigat na 118 kg. So napakagaan po niya mga tol. At para sa ating mga average height Filipino rider, kayang-kaya itong motor na to. Nga pala ang kanyang fuel tank capacity naglalaro sa 5.5 liters. So ganyan po kalaki ang fuel tank capacity na itong ating Flash 150. At malayo na po ang inyong mararating dito sa ating fuel tank na napakalaki. Fuel consumption, ito ay naglalaro sa 35 kilometers per liter up to 40 kilometers per liter. Sa mga nagtatanong ng presyo na itong ating Rusi Flash 150i, eto mga tol ay merong kabuuang presyo na 73,500 pesos. At syempre sa kanyang installment naman, bibigyan natin sa inyo ang kanyang 1 year at 2 years na installment plan. At uunahin natin sa kanyang isang taon, syempre meron siyang minimum down payment na 5,000 pesos. Sa isang taon, meron kayong monthly amortization na 7,720 pesos with rebates ng 300 pesos. So magiging 7,420 pesos na lang inyong babayaran para dito sa napakagwapo at napaka-astig na Rusi Flash 150i. At iwasan nyo mga tol na lumagpas sa inyong due date para sa ating buwan-buwan na babayaran, no? Para makapag-avail kayo ng ating rebates na 300 pesos. At sa kanyang 2 years naman, so meron siyang monthly amortization na 4,410 pesos. And syempre kapag maaga kayo nakapagbayad dito sa motor na to, makakapag-avail kayo ng rebates na 300 pesos at magiging 4,110 na lang ang inyong babayaran para dito sa motor na to. So yun lang mga tol, at sana nagustuhan ninyo ang ating picture sa video na to, ang Rusi Flash 150i. At maraming salamat ulit kay Sir Cyrus, ang ating nag-aasikaso dito sa Rusi. Dito lang po yan sa Purok 19 National Highway, Lagaw, General Santos City. So yun lang po mga tol, at maraming salamat sa Rusi staff and sa kanilang pag-entertain sa atin. Magandang tanghali sa inyo lahat. Ride safe. Peace out.